So eto na tayo mga pare ko, laban na para dito sa gold medal ng Paris Olympics. Pero may malaking mga tanong pa rin ng mga fans dito kay Steve Kerr, lalo na dito sa pagdating ng mga rotation ng mga player. At hindi rin talaga ito maiwasan na magkaroon ng controversial. At yan ang mga pare ko ang mga pag-uusapan natin sa video na ito. So ito na nga tayo nung matapos nga hatiin dito sa tatlong grupo. Ang 12 team ay nandito na lang tayo sa dalawang magka-individual dalawang team at mapaglalabanan ng gold medal match. Isang hakbang na lang dito ang kinakailangan para makuha na dito ang kampyonato. Pero sa kabila nga dito ng magiging laban ng Team USA kontra sa France, ang 2024 na Basketball Olympic Tournament ay isa rin itong rematch para sa 2020. Sa pagitan din ito ng France at USA. Tinalo ng France ang Slovenia dito sa semifinals para makapasok sila dito sa finals. At ang naging score nila dito 90-89. At tinalo naman dito ng Team USA ang France. At ang naging final score naman nila dito 87-82. Historic match yun para sa gold medal round. Dahil susubukan ng Team USA para makakuha ng kalimang Olympic gold medal at ang France naman kung sakaling unang gold medal nila ito. Ang Team USA kasi nung nakarang 2020 ang tumalo lang dito ang France. Ang 2020 Olympic sa group stage. Ang leading score dito ng France ay itong si Victor Wembanyama na merong almost 14 points, 10 rebound, 3 assists and 5 blocks. At ang Team USA ang leading score naman si LeBron James at meron itong 14 points, 7 rebound at 8 assists per game. Dahil gold medal round na at i-adjust na agad nila dito ni Steve Kerr ang kanilang lineup. Kevin Durant ang ilalagay dito na starting lineup kapalit ni Jrue Holiday. Hindi na bago yun kasi kailangan ng tapatan ng Team USA ang France. Paano ba naman? Dalawang bigs ang 7-footer ang nandoon. At sinagot na rin ni Steve Kerr kung bakit hindi niya pinaglaro si Jason Tatum dito last game. At nanganganib ulit baka hindi makapaglaro dito sa susunod na next game. At kung kailan gold medal na. So medyo nakakadismaya yun para kay Jason Tatum. Lalo na NBA champion itong binabangko niya. At isa rin sa reigning candidate finals MVP ito. At talagang mas nabibigyan ng oras itong dalawang teammate niya sa Boston. Si Jrue Holiday at si Derek White. At siguradong maraming fans ni Jason Tatum ang mainis dito kay Steve Kerr. So ang nakikita dito talaga ang importante sa kanya ang manalo. At ganun din tayo mga pare ko, di ba? Ang sinabi kasi dito ni Steve Kerr, wala naman siyang sinabing masama. Pero yung nakikita niya kasi yung nasa kabilang team. Kinakailangan nila kasing tapatan yung nasa Serbia. Sa mga write-up, hindi nila maintindihan yung mga sinabi ni Steve Kerr. So ayan no, malaking tanong na naman dito pagdating dito sa France. At marami na nga fans na nagtatanong dito kay Steve Kerr. Isa na nga rin dito ang nanay ni Jason Tatum. Kung bakit yung anak niya hindi pinaglaro ng 2 beses at hindi naman ito injured. All NBA player pa nga si Jason Tatum at nag-champion. Pero yung nga lang, pagdating dito sa 2020, yun nga lang ang naging mga kasabayan dito na Tatum ay mga MVPs. May mga nangyari din kasi dati dito kay Coach Craig. Nagsimula na nga yun sa World Cup. Nakaramihan mga role player ang mga kasama doon. May mga player kasi doon na ayos sumama dito sa style ni Coach Craig. Parang si Kawhi Leonard noon. Kaya nga siya umalis dito sa San Antonio Spurs. Ngayon naman kasi nasubra ng mga superstars ang Team USA para dito sa Olympics. Si Grant Hill kasi ang mga namili dito sa mga player ngayon. Hindi na nga alam kung sino mga gagamitin. Dahil hindi naman pang all-star itong paglalabanan nila. Dahil laro ito ng buong mundo ng basketball para sa gold medal. Pero ang tanong ko lang dito mga pare ko kailangan pa ba talaga dito si Jason Tatum? Marami na kasi mga superstars dito na maasahan. Tara pag-usapan natin yan sa comment section sa baba.